So yan, naging 13 hours na yung aking drive. Kanina 11:49 yan. So yun, at magsimula na ulit tayo ng ating araw ngayon ng linggo. Today is Sunday na. So kahapon is the whole day akong tambay dito sa Saskatoon. So yun, at nag-reset lang ito, bagong ligo na. At yun, naantay ko na lang yung oras ko. So 35 and 49. So bigyan naman ako ng oras, but ang gusto ko kasing mangyari is maibalik ulit yung 70 hours ko. So mamaya papakita ko sa inyo yung oras na ibibigay. So pagka bumalik yung 70 hours ko, pwede na ulit ako mag-work ng 7 days. So yun ang target ko ngayon. So kailangan ko lang talaga mag 36 hours para tuloy-tuloy ulit yung biyahe. So meron na akong driving time, enough na to sana para makauwi ng Winnipeg, but sayang din naman yung pinag-antay ko rito. Kung pag uwi ko ng Winnipeg is mag-aantay din ako, magre-reset din ako. So yun, at ano na lang ako, mag 36 hour reset. So 10 minutes na lang para mabuo yung 36 ko. And mamaya bibigay yan ng 13 hours. Magiging 13 hours yan. So pakita ko sa inyo maya maya. So mag-inspect lang ako ng truck, or maya maya na konti. And tamang uwi lang, hindi hinihingi na rin ako ng biyahe pa right away turn. So para tuloy-tuloy. So yun, maganda naman yung weather, +2. Medyo nagtutunaw, medyo maulap, foggy. And sana hindi masyadong mahangin. But nung chinek ko sa may bandang lampas ng Grenfell pa east is malakas yung hangin, 51 kilometers an hour yung wind gust. So yun. So yan, naging 13 hours na yung aking drive. Kanina 11:49 yan. So antay ko lang siyang mag 36. Yan. Wait natin para may pakita ko sa inyo. Yan, nag 36 siya. So bumalik na yung 70 hours ko na para magtrabaho ulit ng 7 days. So yan, kompleto na ulit. Pwede na ulit ako magsimula mag-start ng another 7 days kasi meron na akong full reset. Yan o, cycle reset, 36 hour rest. So tawag dito, bumalik na yung 70 hours ko. Then yan, 70 hours. So yan. So yun, pwede na ulit ako mag-work ng 7 days kasi meron na akong full hours na 70. So ganun lang. Instead na ano ko ng recap, garbage hours. So mag ilang oras lang yun. Kasi yung garbage hour, kung ano yung dinrive mo ng una, nung first day na nag-start ka, nung after 36 mo, halimbawa, ngayon na-reset ako 36. Then mag-work ako ngayon ng, or magamit ko lang ngayong oras is sabihin na nating 10 hours. So yung remaining na yung pang 8 days, yun lang ibibigay, yung 10 hours ibibigay do sa pa 8 days. So puro garbage kung ano lang nagagamit mo. Unlike ng 70 hours na complete reset, pwede kang mag-drive ng maximum 13 hours sa Canada, and sa US is 11 hours. Sa US kasi ang reset ay 34 lang para mabigyan ka ulit ng 70, 34 hours reset lang. But yun nga, yung cycle hours sa kanila is 70 hours in 8 days. So napakahaba. So yun, at magpi-pre-trip lang ako, then let's go. So yun, magpi-pre-trip na ako. Check na rin ako ng maga para naman antay na lang ako ng oras. So yun, dahil pa mga truck dito.
double check kung may singaw kasi napakahaba ng daanan ng hangin. Converter, so yan, selyado pa rin, secure. Mga ilaw natin, kabila, kompleto pa naman yung hub oil, nakalak pa rin yung fifth wheel. Napakahaba nang yung kine-check namin mga LCV driver. Dalawang 53 foot. Na-reset na rin lang naman ako rito. Tuloy-tuloy na tayo ng biyahe. Ilaw, preno, signal kaliwa, signal kanan. Yan, dito may mga RV, dito na lang siguro sila nakatira. Dito na lang sila nakatira sa RV. So yun, okay naman yung araw kahapon, maghapon, kapag nagawa ko yung aking hood cable. So madali na siyang buksan ngayon. So yun, may pundi akong isang marker light. So okay lang. Papalitan ko na lang sa pinipig. So pag ikot dito sa kanan, double check pa rin. Kailangan balikan ulit. Ayan. Ito mabibigat ang karga ng mga to. Kahoy. Kahoy yung pangarga nila. Ito lang hindi ko na-experience flat deck. But parang ayaw ko rin ma-experience kasi mabigat yung trabaho dyan. Sa summer palitan ko ulit ito. So ako na nagpalit nito kasi yung dati nandun sa gitna. So gusto ko siya maging parang style classic. So kaya binilhan ko siya ng ganitong mud flap tawag dito, mud flap hanger na may ilaw. So mas maganda siyang tingnan, diba? Mas maganda siyang tingnan, medyo classic. So ito, nagpapalit ako ng gulong nung winter kasi yung makapal pa yung dati kong gulong, but medyo madulas kasi ano siya, yung closed shoulder. Kaya kung bibili kayo kung magpapalit kayo ng gulong, yung ganito open shoulder, para yung snow lumalabas, hindi siya naiipon sa loob. Tsaka yung ang tawag nila rito, yung siping, no? Basta sabi nila yung para ano, yung pinapasukan ng snow, siping thread yata. I don't know, I forgot. Ayun, napakadumi, pwede nang taniman. Pwede na magtanim. Oh yan, ilaw, putik. Antay-antay lang ako ng konting oras. So at least nakapag-check na ako. So yun, at magsimula na ulit tayo ng ating araw ngayon ng linggo. At para makabiyahe na ulit tayo. Babalik ng Winnipeg. Thank you Lord.
truck stop. Bagong Volvo, ganda, kulay white. Dito na ako dadaan sa pump dahil hindi ako makakalusot dun, masikip. Habang walang truck, nakaparada kasi dun eh. Yawa, sabi nga nila. Truck stop. Pasok na tayo ng highway. In 100 meters, turn right on Marquis Drive, and then turn left at 260 meters. Hindi lang ako magbe-breakfast sa Davidson. Maaga pa naman. Green. In 200 meters, turn left on Lewis Riel Trail, Highway 11. So +1 feels like -5 dito sa Saskatoon. In 3 kilometers, keep to the right on Highway 16 East, Highway 7 West, Ang problema ko lang dito sa truck ko, Canada Highway. siguro sa sobrang tanda na rin, almost 5 years, pagka ganitong basa, nag-iilawan yung ABS. Hindi rin makita sa dealer, hindi ko rin makita. So I don't know kung wiring or sensor, pero ngayon wala pa, hindi pa siya lumalabas. But pagka ginamit na ginamit, or pagka medyo yan nagbabasa-basa, nag-iilawan yung mga sensor, ABS, traction control, hill assist. I don't know. Nag-check na rin ako sa forum ng Volvo Master, mga matatagal nang may mga hawak na Volvo. Yun nga ang sinasabi nila, yung wiring issue, which is pagka nababasa parang nagka-grounded or whatsoever. So di ko pa siya ma-check kasi yun nga, ito laging malamig dito, then ito nga ngayon naman nagtutunaw, so mahirap gumapang sa ilalim. So I don't know, inisip ko kung palitan ko ng buong harness from end to end para sigurado, or di ko rin alam. Pero subukan ko siyang check ng by summer, baybayin ko yung pinaka wiring. In 1 kilometer, keep to the right on Highway 16 East, Highway 7 West, Highway 14 West, and Canada Highway, and then turn left in 400
450 meters. Tama-tama makakarating ako mamaya ng Winnipeg ng around 7 to 8 in the evening. Then bukas biyahe na ulit ako. Kukuha lang ako na magre-refill lang ako ng aking mga baon. Highway 16 East, Highway 7 West, Highway 14 West, For 4 Trans-Canada days. Highway, and then turn left in 450 meters. Balik siguro ako ng Friday para makuha ko ulit yung weekend. So minsan talaga kailangan na magtuloy-tuloy ng biyahe. Kahit isakripisyo natin yung weekend, paminsan-minsan, hindi naman lagi. Minsan natataon lang talaga rin. Lalo nga yung ganito winter In season. 300 meters, turn left on Minsan Circle Drive East, nadidelay yung Highway biyahe sa 11, daan, and then keep to the nadidelay left in yung load. 1.4 kilometers. So wala tayong choice. Kasi ganito talaga ang buhay ng isang trucking. Hindi naman tayo nagtatrabaho sa yan lang sa sa Winnipeg, araw-araw nakaka-uwi. Yan talaga. Lalo na nagputik ang truck. Lalo na nagdumihin si Volvotron. Nagtutunaw kasi. Pwesto dyan. Dito ngayon ako sa Davidson dahil kailangan ko magkape. Aray ko, lalim. Medyo natunaw na yung snow. Putik naman ngayon. Grabe. In 300 meters, make a U-turn if possible. Lang mga pangit talaga sa mga truck stop ng Canada. Pag hindi maliit, lubak-lubak. I want coffee. I want coffee and I need coffee. In 100 meters, make a U-turn if possible. Pwede ba ako dito? Bili lang naman ako ng kape. Kape puro. Kape ng Canada, Tim Horton. Approaching destination at 100 meters, on the left side. You have arrived at your destination, on the left side, 109. Lowen Boulevard East. So yun, nandito na ako ngayon sa aming terminal sa Steinbach. So may biyahe na ulit ako right away.
pag bukas na ako ng umaga alis, i-hook up ko lang siya tsaka i-check. Then may kailangan din akong i-inspection dito sa truck ko kasi yung aking tail light, ang ilaw, wala. Kailangan kong i-inspection. Ayan, hindi ko na mapapakita sa inyo lahat kasi naulan. Kailangan kong magpadali. Uy, may bagong truck. International. So yun, hanggang dito na lang at magkita-kita na lang ulit tayo bukas at balik biyahe ulit ako. So yun, at magdadrop lang ako ng trailer at kunin ko yung isang trailer sa co-op.